My name is Roland Paras, but actually here at the shop, tinatawag nila akong Andy. Yan. Taga-Bunuan lang din naman ako. Then 13 years na rin ako sa trabaho bilang isang barista and cafe manager dito sa V Cafe ngayon. Good morning Philippines! Sa inyo ang panibagong edisyon ng ating lingguhang segment na negosyo at empleyo. Coffee shop na may salon o coffee shop na may roof deck? Parehong maganda at talaga nga namang nakakaalis ng stress at pagod. Madalas sa maghapong ganap, hangad natin ang isang lugar na maari sana nating mapuntahan para tayo ay makapagpahinga, makakain ng masarap, literal na maging comfort zone ba kumbaga. Kung dito lang din sa Dagupan City, marami na talagang mga coffee shop ang pwede nating mapuntahan para tayo ay makapagpahinga. Hindi papahuli dyan ang ating syudad. Pero ang nagiging kompetisyon, nakikita na lamang yan sa serbisyo o di naman kay sa quality ng mga produkto na iniaalok ng isang negosyo. Sa ating pag-iikot kamakailan dito sa Dagupan, ating nabisita ang isang coffee shop na talaga nga namang maaring bagong tambayan ng kahit na sino man. Perfect place ito, hindi lamang sa mga mahilig sa kape, kundi ang kainaman kasi ay all-in-one na ang kanilang negosyo. May salon na, may coffee shop pa. Roland Paras, also known as Andy, taga-Bunuan dito sa lungsod ng Dagupan. 13 years in service, ang manager ng V Cafe. Very fresh pa kung tutuusin ang kanilang shop. Ngayong taon lamang ito nabuksan sa publiko at laking pasasalamat naman nila dahil mula nang ito ay naumpisahan. So far, wala pa naman silang nai-encounter na major problem maliban na lang sa malaking hamon nila ngayon is kung papaano nila mapapanatiling matatag at booming ang kanilang negosyo. Ramdam din ang kaliwat kanang competitors ng kanilang negosyo dito sa lungsod ng Dagupan. Kaya naman everyday challenge ang madalas nilang kaharapin, lalo na kung papaano maipapakilala sa publiko ang kanilang mga produkto in a very unique way, lalo't nariyan din ang malaking kompetisyon with international cafes. Isa sa kanilang may pagmamalaking alok ay ang tinatawag nilang Fifth Wave Coffee Speciale. Ito anya ang kauna-unahang offer na hindi pa nagagawa dito sa Dagupan. Dito ay kanilang pinapa-experience sa kanilang mga customers ang iba't ibang method o pamamaraan ng paggawa ng kape, kasama na rito ang pagpapaliwanag sa harap nila kung papaano nga ba mai-enjoy ang paggawa at pag-inom ng masarap na kape. Gumagamit din sila ng mga fresh fruits para sa kanilang mga inumin, gaya ng kanilang berry fresh at smoothies na talaga nga namang very perfect sa mainit na panahon dito sa lungsod ng Dagupan. Pagdating sa presyuhan ng kanilang mga produkto, saktuhan lang ang kanilang alok.
ang kainaman, makikita at malalasahan sa bawat produkto ang pagiging worth the price. Kanilang sinisiguro na hindi lamang basta Instagrammable na masasabi ang kanilang mga produkto kundi talagang may laban din ang mga ito. Hindi lamang basta manager ang trabaho ni Roland dahil maski siya considered as all-around staff pa din. Isa sa kanyang mga itinuturo sa kanyang mga kasama ay ang pagkakaroon ng pagmamahal at passion sa kanyang trabaho. Madali lamang naman anyang matutunan ang lahat pero ang challenging madalas ay kung papaano ka makakatagal sa isang ganap. Gaya niya, noon pa may hilig na talaga niya at na-envision na din niya na someday magiging tanyag itong negosyante na hindi lamang ito magtatapos sa pagiging isang barista kundi aangat pa sa hinaharap. Ayon kay Roland, isa sa mga may tuturing bilang sekreto kung nais mong magtayo ng cafe o ng kahit na anumang negosyo, una ay dapat 100% mo itong mahal. Hindi lamang basta kumita ng pera, kundi dapat ay nandoon ang salitang passion. Dapat bago magtayo ng negosyo, kailangang mayroon ding konting kaalaman. At kahit gaano man kahirap ang kompetisyon, nariyan pa din dapat ang sipag at tiyaga. Dahil parang sa isang halaman lang yan na nag-umpisa ka sa pagiging isang buto, aalagaan, didiligan hanggang sa tuluyang mamunga. Tulad sa mga negosyante, hindi man sa ngayon makamit ang tagumpay, basta't may determinasyon at tiyaga, pasasaan ba't darating din ang magandang biyaya. Actually, si V Cafe is nagsimula sila sa pinaka-business nila na salon, itong Vibrante. And then, napagtanto ng owner mismo ng Vibrante na every time na may mga, mga building na ginagamit sa salon, mayroong nakadikit mismo na coffee shop. So what if kung gumawa din sila ng sariling salon na kung saan is mayroon silang sarili mismo na coffee shop na kikilalanin din, at dito nga lumitaw yung V Cafe. Actually, itong V Cafe is kakasimula lang ngayong taon na ito na 2025. Pero matagal na nilang pinaplano actually. Nag-start mismo yung dry run niya nitong February lamang. And so far maganda pa yung kinakalabasan ng kanilang V Cafe mismo dito. Yung challenges po na isa sa mga nagiging iniisip namin, pati yung owner po, is kung papaano natin mapapanatili yung V Cafe. Kasi as we can see naman dito sa part ng Dagupan, marami ng mga establishment ng coffee shop. May mga international na kilalang kilala. Then, may mga local din naman na murang-mura. Yan. So, ang iniisip ng V Cafe, paano mapapaiba yung offer namin sa ibang coffee shop at papaano namin malalabanan yung mga international cafe. So, doon ngayon nag-isip ang owner ng kakaibang mga paraan, which is yung isa sa mga best na ino-offer namin sa V Cafe ay yung tinatawag namin na Fifth Wave coffee specially, na kung saan ito yung kauna-unahang offer na hindi pa nagagawa dito sa
buong part ng Dagupan, which is pinapa-experience namin sa mga clients, sa mga customer mismo, yung iba't ibang uri ng mga method ng paggawa ng kape. Kasama na rin dito yung pagpapaliwanag sa harap nila na para bang pinapakita namin mismo sa kanila kung paano nila may i-enjoy unti-unti sa iba't ibang paraan ng method yung pag-drink nila ng coffee. At dito lamang nila yun na i-experience sa V-Cafe. Pagdating naman sa mga product na ino-offer ng V-Cafe, pinapakita mismo namin na talagang lumalaban yung presyo niya. At sa katunayan, gumagamit kami ng mga totoong mga prutas. Yan. At mga juices na kung saan is hindi artificial. Sa katunayan, yung pinaka-sikat at pinaka-mabenta namin as of now is yung very fresh or part ito ng tropical chill na kung saan mixture ito ng isang sikat na playboard na 1883 at ginagamitan namin ito ng pure extract mismo ng tea. At mayroon itong mga fruits flavor na hinahalo namin kung kaya tamang-tama ito sa mainit na panahon dito sa Dagupan. Tapos may mga product din kami like yung smoothies na gumagamit kami mismo ng mga Greek yogurt base at totoong mga prutas at ginagarnishan namin ito ng mga totoong prutas sa ibabaw. Sa pagdating naman sa mga presyo, masabi natin naman na hindi ito mura at hindi rin naman ganun kamahal, which is nagiging sakto lang siya. At para masabi natin na binabayaran mismo natin yung nakikita natin sa drinks na binibigay sa atin. Kasi bumabawi kami mismo sa itsura nito na pang Instagrammable. Tapos sa lasa mismo na dito lamang natitikman sa V-Cafe mismo. At hindi ito na i-compared sa ibang shop or sa ibang cafe mismo. Aside dun sa nabanggit ko kanina na kami lang yung kauna-unahang nag-o-offer ng coffee especially, which is it worth 1,300 pesos for 1.5 hour to experience the different kind of methods ng coffee and to drink it up. Isa din sa pwedeng balik-balikan nila dito is yung signature beans na ginagamit namin, which is kami lang mismo yung may beans na ganito. Mayroon kaming sariling tagagawa ng roasting ng beans namin, which is yung Brazil Cerrado, na tanging dito lamang sa V-Cafe matitikman. Tapos aside sa coffee beans na ginagamit namin na sariling sa amin mismo at doon sa offer na sa amin mismo nang galing, makikita din dito yung kakaibang disenyo, which is may pagka-classy type yung aming cafe. Mapapansin niyo na nandito yung cosita, mga iba't ibang uri ng mga furnitures na medyo may kamahalan din, talagang may experience ng customer. Tapos mayroon din kaming rooftop pala na doon pwedeng makapag-chill at makapag-relax yung mga customer namin. Aside from that, dito sa V-Cafe, which is nasa 4th floor kami, mayroon din kaming second to third floor na kung saan is may mga salon mismo na habang naghihintay yung mga client or yung mga customer ng salon, pwede silang makapagkape dito sa V-Cafe. Or kahit yung mga client dito sa V-Cafe is pwede rin makapagsalon sa 3rd floor or 2nd floor mismo. For now, sa nakikita kong naging client namin, halos lahat Andiyan yung mga medyo may kaedaran na, andiyan din yung family mismo. May mga kabataan, may mga kabataan at estudyante mismo na pumupunta dito sa V-Cafe. So far, ang na-encounter namin na negative feedbacks is sa pagkakaiba-iba ng mga lasa mismo Yan. So, kung lalo sa mga may edad na halos ayaw nila ng matamis. Siyempre, sa mga staff na tinuturuan namin dito sa V-Cafe, standard lagi yung mga lasa. Pero, if the customer request na ayaw nila ng masyadong matamis, ayaw nila ng masyadong matapang yung lasa ng kape, ina-adjust namin ito mismo. Yan. Pero may mga time to time pa rin naman na nagsasabi si client or customer na natatamisan sila or natatabangan sila. Handa naman kaming i-adjust yun, depende mismo sa panglasa. Yamang ang mga client naman or mga customer naman is iba-iba talaga yung mga taste bud
needs ng customer. So doon kami mismo nag-a-adjust. Pero sa lahat nito, ang feedback lagi ng customer is masarap lahat ng mga product na ino-offer namin sa kanila. Pagdating sa standard, madaling matutunan yon kasi kakabisaduhin lamang ng mga staff yon. Pero ang mahirap ditong pag-aralan is yung passion or yung love. Love nila sa kanilang ginagawa. Actually, ako nagsimula din sa isang barista at tumagal ako until now na barista pa rin. Yan. So, yung mga drinks na ino-offer namin is actually mga signature drinks na inimbento mismo namin or inimbento ko mismo. Na kung saan nakita ko na ito yung mga papatok at di pangkaraniwan yung lasa ng mga ito compared sa mga coffee shop na pinupuntahan ko rin mismo. At doon sa mga barista mismo, yung mga staff namin is yun yung sinasabi ko sa kanila, yung passion kung sa baga. Kahit na saan man sila mapunta, mawala man sila dito sa V Cafe, pag nadala nila yung bagay na iyon, malaking factor iyon para ma-enjoy nila at makatagal sila sa mga future na cafe na papasukan nila mismo. Talagang napamahal sa akin, passion ko na talaga yung pagtitimpla ng kape or paggawa ng iba't ibang flavor ng kape. Kaya na-visualize ko na rin mismo na from pagiging barista na hindi ganun ka knowledgeable is na-visualize ko na talagang someday magiging manager ako or di kaya future, magiging owner din ako mismo ng sariling cafe. Yan, madalas din tinuturo ng aking boss mismo na hindi porket manager ka is magiging bosses ka lang. Yan. Kung sa baga on hand kami dito. As you can see, naka-uniform din ako, naka-gloves din ako kasi kapag oras na kailangan ng staff ko ng tulong or may mga madaming customer order or demand, nandiyan din ako talaga na handang dumamay at on hand din talaga ako sa mga bagay. Kasi paano ko maituturo yung product kung hindi ko ito alam gawin. So, makikita mismo, nagbibigay ako ng example sa mga staff para nang sa gayon, ito yung magiging staff nila para magawa din nila yung mga bagay na inuutos ko sa kanila. Actually, katulad ng nasabi ko kanina, yung fifth wave na ino-offer namin, hindi lang yun nag-i-stick doon sa knowledge na yun. Kasi lumalawak ang impormasyon at kaalaman ng tao pagdating sa kape. So, continuously na nag-i-improve itong fifth wave na ito. Marami kaming pinapakilalang iba't ibang mga methods na kung saan continuously din na dumadami yung mga methods na ito na handa naming ipakita mismo sa cafe. Tapos, ang menu namin from time to time nagbabago yan. Kung ano yung mga magagandang klase ng drinks na pwede naming may offer, yun yung handa naming ibigay sa mga customer mismo. Kaya si V Cafe, going on the flow siya, continuously na nag-i-improve kung sa baga at patuloy na mag-i-improve pa. Yun. Yung pinakasikreto kasi dito kapag oras na magtatayo ka ng isang cafe or coffee shop, dapat talaga mahal mo yung business na gagawin mo. Hindi lang siya basta para kumita ka lang or hindi lang basta masabi mo na patok lang ito. Kasi kung doon lang tayo magbabase, hindi talaga tatagal yung mga cafe. Marami na ako nakita ng mga nagtayo ng mga cafe na hindi rin talaga tumagal kasi nga nakisalinsabay lang ko sa baga. Pero dapat bago tayo magtayo ng cafe mismo, una sa lahat is knowledgeable tayo sa business na ito. Pangalawa, alam mo at mahal mo yung business na itatayo mo. At yung pangatlo, syempre, kahit gaano kahirap yung kompetisyon, dahil dito sa part na nag-opening parami ng cafe, is ano doon yung sakripisyo at tiyaga. Kasi parang halaman yan na kung saan is nagsimula ka sa buto, tutubo yan at didiligan mo. At kapag oras na tumagal-tagal din, mamumunga din ito. At yun yung makakamit natin kapag oras na pinahalagahan natin yung mga business natin. Dito sa V Cafe is patuloy pa rin kami na open from 8 a.m. to 12 midnight. Kaya ini-invite namin yung mga fellow Dagupeño namin na tangkilikin ang V Cafe at ma-experience ninyo ang kakaibang offer ng cafe na ito.
Actually, itong ginawa namin sa inyo is dito lamang sa V Cafe. Authentic carbonara po ito, which is sizzling carbonara yung pinakatawag namin. Ito ay combinations ng 2 types of cheese. Ang pinaka-flavor po dyan is Parmesan cheese. And then, ginamit po namin yung special na pasta noodles para kumapit yung cheese mismo doon. Then, mayroon siyang presentation of egg yolk na kung saan is inihahalo siya. Parang sa sizzling mismo yung presentation. Tapos, yung isa naman na madalas binibili din ng tao is yung freshly baked croissant namin. Actually, yan is ham and cheese, butter croissant, na kung saan is mayroong side na honey po. Kung saan ginagawa mismo namin yan sa cafe, binibake namin mismo yan, bagong gawa lagi. Yan ay isa sa mga bestseller namin. So, from pasta po is nagre-range siya ng 320 pesos po. Pero masabi natin na worth it po siya. Then dito naman po sa croissant po natin is nasa 170 pesos po per serving po siya. Then sa pastries naman po, mayroon kaming baker na gumagawa ng signature pastries namin. Which is ito yung tinatawag namin na chocolate black velvet po. Actually bagong gawa po yan. Then nag-range po naman po yan na 340 per slice naman po. And for the drinks naman po, ito yung madalas na binibili ng mga client or customer namin. Para sa mainit na panahon, we had a tropical chill. Ang category po niya is tropical chill and then ang flavor po is very fresh. Gumagamit kami ng raspberry fruit po dito with a combinations of tea base talaga siya. Gino-juice namin yung Earl Grey tea base na kung saan mas nagiging complement po siya at nagbe-blend siya sa lasa ng prutas na ginagamit natin. At yan yung isa sa mga bestseller natin. Then 22 ounce na po ito sa halagang 200 pesos. Then yung isa naman po na signature na madalas binabalik-balikan ng client namin is yung hot cafe velvet namin. Which is, ito yung binanggit ko kanina na gumagamit kami ng Brazil Cerrado na signature owned beans ng V Cafe mismo. With a ml po na 36 ml of pure extract of coffee and then 180 ml of fresh milk naman po yung gamit namin. So malalasahan po dito yung notes ng beans namin, which is may combination siya ng caramel, brown sugar, saka chocolate. So kahit wala na siyang flavor na iharo or artificial flavor na ilagay, kung coffee lover ka, malalasahan mo yung mga notes na iyon doon sa signature coffee beans na gamit namin. Then, nagre-range naman po ito ng 200 pesos for 12 ounce naman. Okay, muli inianyayahan ko kayo na subukan at may experience ang V Cafe dito sa part ng Tapwak. Along the road, tapat kami ng Galaxy Prime Plaza at nasa 4th floor kami mismo. Lagi namin sinasabi sa mga client namin, we're not just selling a coffee. What we sell is the experience. So, para masubukan ang experience nyo, tara na dito sa V Cafe. Sumayin nyo ang panibagong edisyon ng ating lingguhang segment na Negosyo at Empleyo. Mula sa Reportorial Department ng Bombo Radyo Dagupan, Bombo Laimi Perez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Good morning, Philippines!